Presidente ng Pilipinas, kayong mga durugista, yung araw na yan, magbigti na kayo. Kung anong bagal ni Digong magpasya sa pagtakbo ay siya namang tulin niya sa pagpili ng pangunahing plataporma. Handa raw siyang ipatupad ang kamay na bakal laban sa krimen at droga kahit pa mauwi ito sa pagdanak ng dugo ng mga kawatan. If you have a better idea, then let me know and I will adapt it. I've been in this business, I said, for 22 years. I should know the rules of the game. Bakit pa kayo takot dyan si kiling-kiling na yan? Imposible sa pananaw ng iba pero track record na raw niya ang magpapatunay. Kaya niya itong tuparin at handa pa siyang itaya ang kanyang sariling buhay kung di niya ito mapanindigan. Patayin ako, di patayin ninyo ako. Who wants to volunteer? Can shoot my head. Sundin lang ninyo yung batas, wala tayong problema. Pagsugpo sa kriminalidad, isang mensaheng malinaw, simple at malapit sa bituka ng mga botante. Duterte is standing on the right issues. Forget about federalism. That does not ring a bell to people. But Duterte right now is talking about criminality, drugs, corruption, and he has a track record. Sabi ko, for as long as Filipinos wake up to a morning in a country where there is crime, drugs, and corruption, Duterte will continue. How do you win elections anyway? Consistency of messaging. Ang mapangahas na pangakong ito, sinabayan ni Digong ng kanyang magaspang na pananalita. Ang Espanyol na yon, gusto kong tawagan. Umuwi ka na. He ridicules, kumbaga kung sa strategist point of view, ito yung nightmare to handle. Kasi hindi mo pwedeng, yung imahe, ano bang imahe, sir, hindi pwede yan. Hindi mo pwedeng sabihin sa kanya na gano'n. Sir, hindi ka pwedeng magsabi ng ganyan. Sir, hindi ka pwedeng kumumento ng ganyan. Nobody told him, he just went to present himself to everyone, and voila. There was a connection with the ordinary people. And he talked about frontline services, even platform. Mulat sa pulang kanyang araw, pagiging totoong tao ang naging pangunahin niyang bentahe. Bagay na hindi kailanman masasabing pawang gimmick lang. I am a global leader. Si Mar, Cubao leader lang yan siya. Isa nga sa mga unang nakatikim ng matalim na dila ni Digong ay ang kalabang si Mar Rojas. Panunuya niya, peking Wharton graduate daw si Rojas. Bintang na pikunding pinatulan ng kalihim. Inimbento lang nila, show me a certificate, a diploma. Yan, ginawa lang yan sa Recto. Culinary arts to. Talk. Yan na lang ginagawa mo, Digong eh. Na nauwi tuloy sa hamunan ng suntukan. Gawin mo na lang kung anong gusto mong gawin. Di ba? At sampalan, bakit pa sampalan? Pambabae yan. Suntukan na lang. Paano hindi? Mabiyuda si Purina nito. Siyempre pa, hindi pinalagpas ng kanyang mga kritiko at kalaban ang kanya umanong pagkakasangkot sa mga extrajudicial killings. Pilit ding iniuugnay sa kanya ang Davao Death Squad, isang grupong vigilante na marami nang nabiktima sa Davao. Ladlaran niyang sinagot ang mga bintang. Ano ako? Sinong pinatay? Inosenteng tao? May pinatay ako na pare? May pinatay ako na madre? May pinatay ako na negosyante? Sinong namatay? Dito, walang namatay. Tignan mo Maynila. Ngunit madali man daw ikabit sa pangalan ni Digong ang pagiging mamamatay tao, hindi pa rin ito naapektuhan ang ratings ng alkalde. May baho si Duterte. Oo, pero yung Pag baho... sinabi mo palang Duterte, killer ka agad. Oo, pero kailan yan lumabas? Matagal na, pero walang gumamit kasi hindi nga alam, yung mga kandidato, hindi alam, pag inintroduce natin ito sa fray, yung framing na frame ni Digong yung 90 days. Very, very well. Hindi na nga natinag ang paglakas ng momentum ng mayor ng Davao. God will decide. Ang dating nasa ika-4 na pwesto sa mga survey, unti-unting umangat sa ikalawa at kung minsan, tumatabla pa sa unang pwesto sa mga kalaban. May I have extension? Yes.
Pero ang pinakamalaking pag-angat niya sa ratings ay naitala matapos ang presidential debate ng COMELEC at TV5 noong March 20 sa Cebu. Lalo na sa mga eksena bago magsimula ang debate, tila naaliw ni Duterte ang mga botante sa kanyang mga joke. Bakit mo naman inaway? Bakit mo naman inaway? Wala akong inaaway. Hindi ba magkasama kayo sa isang kwarto? Ano nangyari? Wala. Sinabihan ako, gustong palitan ng rules, pero kaya nagantay lang kami nasabihan kung tuloy o hindi. Bakit naman nila ayaw tayong magsama sa isang kwarto? Pwede naman. Nagtataka din ako eh. Ikaw ata nagsabi, huwag mong ipapasukin si Duterte dyan. Oo. Nauna ka sa akin dito. Yung convoy mo, sinusundan ko. Pero Ako maski na sino makasama ko sa kwarto, basta matino. ako na yun. Dito na rin nagsimulang maramdaman ang lakas ng puwersa ng mga social media supporters ni Digong. Naging maanghang ang sagutan ng mga tinawag na Dutertards at Noytards. Ang mga dating magkakaibigan, nagkakasiraan dahil kay Duterte. We do not encourage this. In fact, from the very start, sinasabihan na namin ang mga supporters namin sa social media to behave well. May mga protocols tayo dapat na sundin. No? Is it really something you can control, Mr. Laviña? No, we cannot. Also, there are trolls. There are fake sites. There are fake social media operators. No? Sumasakay sa issues. Be adducing before the crowd documents. I understand that. Siyempre, yung mga nangyayari during the second debate, diba? You pick out a certain, siguro, mga 15-second or 30-second. Ini-edit yan naman. Ang bilis na mga volunteers namin mag-edit, yung best moment, ilalabas. Grabe reaction. Sobra yung millions yung nagsishare, nagkiklik sa mga ganong summary. So sabi namin, okay to. Oo. And share, etc. Kung tutuusin, niwala nga raw matinong sagot na nakuha mula sa alkalde kung usapin ng plataporma ang pag-uusapan. Bagay na ikinatataka ng political strategist ni Binay na si Malu Ticya. Kumbaga kami, naghihirap kami sa platform namin to present it adequately. During the debate, he was the best guy who came up with best sound bites. Kami, we're left hanging. Ano nangyari sa atin? I mean, kahit mo tingnan sa debate, yung 3 rounds ng debate, wala man siyang sinabi doon. Walang policy, walang introduction na platform. Inamin niya na, ay, kokopyahin ko na lang yung inyo, ang gaganda ng inyo. I mean, kumbaga ikaw, anti-thesis yun. Pag ikaw yung strategist, how do you fight with such a candidate? Matapos ang debate, sa kauna-unahang pagkakataon, nanguna sa pre-election survey ang anak ng Mindanao. Nasolo niya ang liderato sa rating na 27%. Kinagat ng publiko ang pagiging totoo raw ng alkalde. Pero ang pag-ayon sa kanya ng taong bayan, protest vote din daw na matatawag. Hinalal natin ang isang dating senador na Noynoy Aquino, no? At nanalo din siya dahil sa mensahe na magkakaroon ng tunay na pagbabago. At nung panahon niya, nakita natin na talagang maraming mga galaw ang gobyerno na talagang, kumbaga, hinipe talaga o pinaasa ng matindi ang publiko sa mga tunay na pagbabagong mangyayari. Pero ano ang nangyari? Karamihan dito o kung siguro parang ni isa wala yatang nasunod doon sa mga pinangako, ano? Marami yan, katulad ng Freedom of Information Act. One is the establishment really had a problem. You use the ang matuwid. For so many years, we have a leader who can do something good for the ordinary people. I mean, the expectations are very high. But nandun yun. So nakita nila kay Digong. Sabi ni Presidente Aquino, hindi daw protest vote yun sa kanya, maganda daw ang strategy ni Digong. So I go back, anong strategy ni Digong? You can point to several strategies, but there is no one dominant strategy. It's the authenticity. If authenticity is a strategy, Digong got it. Sa paglaki ng agwat ni Digong sa mga survey, umigting lalo ang tsansa ni Mayor na maging Pangulo. Sa puntong ito, akala ng marami sure win na siya. Hanggang sa magbitiw siya ng birong hindi biro.
Bakit nagalit ako kasi ni-rape? Oo, isa rin yun. Pero napakaganda. Dapat ang mayor muna ang... Yung sa rape comment, lumabas dito na talagang maraming nag-react. Pero ang lumalabas talaga, kasama ito doon sa personalidad ni President-elect at nagpaumanhin din siya dito. Tulad ng inasahan, hindi bumagsak ang rating ni Digong. Pero hindi na rin ito umangat. Gayunman, sinamantala ito ng kanyang mga kalaban. Ang ipinukol sa kanya, korupsyon. Akala nila hindi mabibisto yung pagpapanggap nila eh. Pero ngayon, maliwanag yan. Hindi po nagpapanggap siya na mahirap, niloloko niya yung tao, pero may daan-daang milyon siya sa bangko. Na nakapangalan sa kanya. Ganito ba ang gusto niyo? Kayo ang patayin ko. Sinundan pa ito ng isang anti-Duterte ad gamit ang panawagan ng mga paslit. Pero tila huli na ang lahat. Ang sigaw ng kampo ni Digong na #Duterte pa rin at #Duterte till the end ang nanaig. Whoever is with him is already with him. Solid na. Solid na. So, kaya i-affirm, ano mo na lang, i-affirm mo na lang that you are with Duterte till the end. Very Bisaya, no? Anong ba? Bisaya ba yun? De, Duterte till the end. Meron pa namang isang ganun. Pero in the heat of the moment, we just said, sige, Duterte till the end. God bless our new president, Rodrigo Rodi Duterte. Maayong gabi sa inyong... It's a change in the sense that you have a winning candidate who is essentially an outsider. But when you say change in the real sense that there's a different government, hindi pa nagsisimula yung gobyerno, so we wouldn't really know. I have to ask the people is to give the new president the chance to prove himself that he could bring this government, be a responsive government to the needs of the Filipino people. Yung talks about him not finishing the term, I think we should help him ensure that he gets to finish the 6 years. Kasi tayo na naman ang lugi. Basta ako magsilbi ko ninyo. Magsilbi ko ninyo. Sa mundo ng politika, maituturing na phenomenal ang pagkapanalo ni Rodrigo Duterte. Kung may estratehiya man, hindi ito matatagpuan sa mga manual ng pangangampanya. Pero si Digong na rin ang nagsabi na winning the presidency is a matter of destiny. At ngayong narating na niya ang Malacanang, sakay na niya ang buong bayan sa itinakda niyang destinasyon. Harinaway, mas magandang destinasyon. Magandang gabi, ako po si Lucy Cruz Valdez. Ito po ang Kaya. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.